Magandang oras mga kababayan. Well, magandang balita na ang meron ngayon sa Senado dahil sa nanunumpa na si Ches Escudero na magiging presiding officer sa mangyayaring impeachment. At ang convening ay nangyari na yata, nag-convene na sila. Hindi natin nakita yung pag-convene at pagkatapos mag-convene ay na yung pagbasa ng impeachment articles. Pero merong nangyayari habang sila'y nasa quorum sa Senado ay nagtatalo sila tungkol dito sa shall forthwith proceed. Itong katagang ito ay walang katumbas na eksaktong Tagalog words, kundi medyo merong mga katumbas lamang ang ibinigay at hindi talaga yung accurate na word meaning na Tagalog sa salitang shall forthwith proceed. Kaya ito, atin pakinggan ang definisyon ng katagang ito ayon kay Cuco Pimentel. At medyo dumibati rin si Cayetano tungkol sa salitang ito. Kaya ito, para lalong maliwanagan tayo ano itong kahulugan ng shall forthwith proceed, atin panoorin ang video. I have been very vocal that trial by the Senate shall forthwith proceed. I wrote the Senate President a letter dated February 14, 2025 expressing the following ideas, and I quote from the said letter. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. Its synonyms include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. Sa lahat ng nabanggit ni Cuco Pimentel, mga kababayan, yung without interval, napakagrabe na description yun dahil walang interval eh. Kaya bawal nga ang delay kasi kahit nga interval ay bawal sa shall forthwith proceed na kataga sa ating saligang batas sa konstitusyon natin sa Article of Impeachment. Kaya dito ay kumpletong mga to eh. Kaya nga lang English din ang meaning. Kaya sa Pilipino na equivalent meaning ay naguguluhan ng mga Senado kung ano ang eksaktong word para sa katagang ito. Kaya ito, balikan natin ang mga definition ni Cuco Pimentel ayon sa Webster at Merriam Dictionary. Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katlo man lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, iyon ay dapat bumuo sa Articles of Impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. The Filipino translation for forthwith is agad, which conveys immediacy. The synonyms of this Filipino word include madali, bigla, dagli, o kara-karaka, which denote urgency or promptness. The above elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. I agree with many here. Wala tayong choice forthwith, but I disagree na sa Tagalog agad-agad ang forthwith. Ang forthwith yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Ayan, merong point si Cayetano, pero forthwith proceed, merong karugtong kasi na proceed. So, go forward at ipagpatuloy. Yun ang definition ko diyan. Forthwith, to go forward, and then proceed, ipagpatuloy. Kaya walang eksaktong katagang Tagalog, pero diyan na lang natin tingnan sa definition ng Webster at Merriam Dictionary at makikita natin ang eksaktong equivalent word nito. It means overall, in general, immediate or immediacy, magmamadali. Kaya kahit ano pa man, ang kahulugan yan ay go forward and proceed, no intervals, no delay. Ganyan lang yan.
Kaya hindi umimik yung mga ano dito, yung mga DDS, katulad sila Bato, ano ba namang alam ni Bato sa batas? Wala, di ba? Dumidilat lang yung mata. Robin Padilla, wala rin. Yung kanilang Tolentino ay, naku, saan ba yan? Gawa-gawa lang yata yung nasa Oxford daw siya nag-aaral ng ano ng law. Hindi nga niya alam ang konstitusyon eh. Hinahanap pa niya yung mga ano diyan, mga words sa impeachment articles na pwedeng makalusot sila. Kaya hindi niya master ang konstitusyon natin eh. Iwan ko kung totoong nag-aral yan doon sa Amerika. Amerika naman yun. Iba ang konstitusyon natin eh. Ang ating batas ang pag-aralan, hindi yung batas ng Amerika. Alright, so itong si Cayetano, may tatak DDS ito, pero okay. Kasi ano lang siya eh. Nag-neutral siya ngayon, siguro nakikita niya na wala ng future itong DDS na grupo, di ba? Kasi ang papalit diyan ay nakapasok na ang mga pinklawan, di ba? Nakapasok na sa Senado ang ibang pinklawan. Kaya unti-unting ma-dissolve itong mga DDS na senador diyan sa Senado. Yan ang tingin ko diyan. Kaya ito, as a wise man, Cayetano, Alan Peter, ay dapat unti-unti na siyang kumambyo, di ba? Papunta na siyang pinklawan. Kung ayaw niya sa administration, ay doon siya sa pinklawan, galing sa DDS. Okay, patuloy tayo dito sa video. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako eh, ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo Oh, yan na nga. na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. My motion is to convene as a court now. We take our oaths now. The impeachment court has been convened. This is more in keeping with the spirit of the Constitution. Nag-convene na pala sila, tapos na. Hindi natin alam. Kaya ang susunod nito ay take out na. Tapos na si tapos na si Escudero. So ang susunod na mag-take out ay ang lahat ng senador acting now as a judge. Mga judge na lahat ang senador diyan. Ngayon, ito ang problema kasi merong mga judge diyan na isa lang ang pinapanigan, na kahit anong sasabihin mo, anong ebidensya ang isubmit mo, ang paniwala nila ay walang kasalanan talaga si BP Sara. Katulad ni Bato, di ba? Kahit anong ipakita mo na ebidensya diyan, na bank accounts na ipakita ni Trillanes, hindi yan titingnan ni Bato kasi loyal nga siya eh. Kaya kahit anong ipakita diyan, si Bato ay doon pa rin siya kakampi kay BP Sara. Ganon din si Robin Padilla, mga parang kabayong may di ba, may sunglass, hindi makakita. Nandun pa yung isa, si Bungo. At meron pang ibang mga kumikiling sa DDS. Pero ang iba diyan ay wais, katulad nitong si Cayetano. Alam ni Cayetano kung saan siya lalangoy na dagat eh. Ipagtingin niya tong dagat ng DDS may pating, hindi siya lalangoy diyan. Dito siya mamili sa it's either Pinklawan ng karagatan or karagatan ng administrasyon ni PBBM. Diba mga kababayan, ganyan lang sa politika, palipat-lipat ka, pero kung one-dimensional man ka lang, one-dimensional man katulad nila Robin at Bungo at Bato, ay talagang dyan lang talaga sila papanig kay BP Sara, wala nang iba. Kasi kung pupunta din naman sila sa Pinklawan, hindi sila tanggapin doon eh. Kaya dyan na sila by hook or by crook or till the end of time ay DDS talaga sila forever and ever. Amen. Alright, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Action agad. Tapos pala, balikan ko na lang yung issue kanina just for the record kasi yung pagtagalog ko or yung pag-Filipino ko sa provision na English na nasa Constitution, dun yung sa official Filipino version. Ang sinabi dun, sunod agad. So do not dispute na hindi ang katumbas ng forthwith sa Filipino
ay hindi agad. Agad na yung nasa official version. So, Tama. hindi na ako mas marunong sa mga nag-translate po ng Constitution sa Filipino, sa wikang Filipino. So I hope this will help our colleague, my explanation will help our colleague when he makes his decision on the pending motion. So ayan, mabuti nga ay nag-effort si Coco Pimentel pagtingin sa mga diksyonaryo ng kahulugan nitong shall forthwith proceed. So agad ituloy, walang delay, kaagad-agad. Yun, kaagad-agad. Immediacy, merong madalian at walang interval. Ibig sabihin walang lull, walang habang nasa session ay walang interference or kung sa ano pa yan programa ay walang tinatawag na intermission, di ba? Diretsong-diretso ang kahulugan ng shall forthwith proceed. Kaya ito, maliwanagan dito ang hindi mga senador diyan, I make that ang hindi mga abogado sa mga senador ay dapat maintindihan ang kahulugan ng katagang yan para malinawan tungkol sa impeachment na kailangan pala madalian, kaagad-agad, walang interval, walang delay, ang impeachment. Ganyan pala dapat mabilis pala, no? At walang istorbo kung sa ibang salita pa. Diretso ang proseso ng impeachment. Kaya napakaganda nito, bukas, na sila bukas reading presentation na ng 7 articles of impeachment para kay BP Sara. At ngayon yata sila nag-convene, wala pa tayong nakuhang video. So nag-convene na sila ngayon para bukas ay ang Senado ay magiging korte na bukas. Transform na ito kasi nag-take oath na sila Hindi nag-convene, yan lang naman yung proseso niyan. At lahat sila diyan ay makasuot ng kulay pula yata yun o kulay maroon na robe para sila magiging judge. Si Bato kaya, anong itsura ni Bato kapag nagsuot niya, no? Robin Padilla, ang layo-layo ng mga patutsada. Kapag pinag-usapan na diyan ang batas, walang malayo yung mga inaambag na mga salita nila Bato. Kaya maganda pa diyan, manahimik na lang sila, Robin Padilla, Bato, Bungo, magikinig na lang diyan sa kanilang ginawang korte. Hayaan na lang na yung mga abogado, total meron naman silang abogado na Marcoleta, di ba? At yung ibang abogado na magsalita, meron pa silang abogado na galing Oxford University daw, si Tolentino. Kaya yun yung kanilang pambato. Kaya abangan natin bukas mga kababayan. Maganda ito. Nag-umpisa na maganda. Alright, sa tako'y magpaalam na mga kababayan at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang at sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.